Ang 56 years old na si Ruel ang lalaki sa video. Mahigit 2 dekada na raw siyang construction worker. Sanay na raw sa ganitong trabaho at madalas ay mga maliliit na construction lamang sa mga bahay-bahay ang kanyang tinatrabaho. Kaya si Ruel hindi na raw nagsusuot ng safety equipment tulad ng hard hat. Ay malapit lang po kasi. Kung sa malayo, safety talaga yung ay mga helmet talaga sa mga malayong trabaho. Lalo na matataas, kailangan may helmet ka talaga, may safety ka sa Noong araw daw na yon ay nagpapalitada siya ng isang bahay. Dahil sa maling pag-apak, si Ruel bigla na lang nalaglag habang nasa itaas ng scaffolding. Bigla lang po yun. Lilipat ako ng kasi na patapos ko ng kabilang side ng mag-apak ko, biglang bumigay. Mula sa pangalawang palapag ng bahay na may taas na 9 feet, makikitang unang sumalpok ang balikat at kaliwang bahagi ng ulo ni Ruel sa semento. Nagulat din nga yung anak ko nung nalaglag ako Wala pang 5 segundo ay agad na bumangon si Ruel. Laglag ako, so tayo ng bagon ka, tumayo naman kaagad ako. Ito lang talaga, siyempre masakit dahil kabukol. Tinapos pa rin naman daw ni Ruel ang kanyang trabaho. Pero pag uwi, nakaramdam daw siya ng panghihina. Dahil kapos sa budget ay hindi siya nakapagpakonsulta sa doktor. Kasi ang pera ay ilalaan ko sa mga ako nag-aaral. Makalipas ang halos 2 buwan mula noong aksidente, minabuti naming ilapit si Ruel kay Dr. Gerald Justo, isang neurosurgeon. Tinitingnan natin kung merong abnormal na exam. Ibig sabihin merong posible na parte ng utak na naapektuhan or yung actually pinaka-kino-consider natin sa mga ganitong patients kung meron bang parte ng utak na may dugo or meron bang parte ng utak na nalamog dahil sa pagkahulog. Huwag niyo pong alisin yung tingin niyo dito sa daliri ko. Nahirapan po ba sumunod? Nahirapan? Bakit nahirapan? Nagdodoble paningin? Nagdodoble? Saan nagdodoble? Pag tumitingin sa kaliwa o kanan? Kaliwa. Napansin ni Doc Gerald na nahihirapan si Ruel sa isa sa mga pagsusuring kanyang ginawa. Meron kasing parte ng brain, tawag doon mga cranial nerves. So yun yung nerves na nagko-control ng galaw ng mata. So sometimes pag meron siyang kaunting injury or merong ipit or nalamog dahil sa mga bagok, pwedeng magkaroon ng abnormality. Pero yung sa kanya, yung tawag doon, diplopia sa Ingles, yung pagdadalawa nung nakikita. Maaring sintomas yun na hindi nagpa-function yung isa sa mga nerves. So pwede yung magsabi sa atin na merong problema, pero hindi naman siya very specific na talagang malaking problema yung meron sa ulo ng pasyente. Titingnan natin kung in the future meron siyang kung mas persistent pa rin yung mga symptom or kung mawawala naman siya ng kusa. Dahil sa edad, hindi raw muna kailangang sumailalim ng CT scan ni Tatay Ruel. Meron kasing tayong tinitingnan na fit criteria for CT scans. Ang mga criteria usually yung pasyente ay merong more than 65 or equal to 65 years old. Kasi ito yung mga pasyente na talagang merong high risk for mga diseases like hemorrhage sa brain, yung mga dugo sa utak. Ayon pa kay Doc, ang mga nerves sa katawan ang pinaka-naapektuhan kapag nababagok ang ulo ng isang tao. Yung mga pinaka-common are times na nawawala yung kanilang pang-amoy kasi yung nerve na nagkokontrol ng pang-amoy ay nandoon sa bahagi ng utak na malapit sa bungo. Yung pangalawang mas common, yung tinatawag na facial nerve, yung nerve na nagko-control nung galaw nung yung pagngiti natin, yung muscles of facial expression yung tawag. Posible rin daw maging dahilan ng pagkamatay ang pagkabagok ng ulo. Yung mga yon, pag hindi natin naagapan, maaring ipitin niya yung utak. And pag hindi ito na-address, pwedeng maipit itong pinakatangkay ng utak. Pag nangyari po iyon, yung mismong tao pwedeng fully makomatose and pwedeng mamatay.
Payo ni Doc, kapag nabagok ang isang tao, huwag agad tumayo o bumangon. Pakiramdaman muna ang sarili. Kasi kung gising ang pasyente at siya mismo ay kusang nakakagalaw, wala na tayong control sa pasyente mismo. Pero mas mainam na magtawag ng medical personnel para ma-evaluate yung pasyente. Kung nahilo o nagsuka raw matapos ang aksidente, pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Ang ibig sabihin niyan ay merong nagkukos ng mataas na pressure sa loob ng utak. So kailangan na ma-evaluate ng doktor, and kung kinakailangan, kailangan ma-CT scan yung patient para alam natin kung ano nangyari sa loob ng utak. Totoo rin ba, Doc, na bawal patulugin ang mga pasyente matapos itong mabagok? Pwede naman po silang patulugin. Pero kailangan lang na siyempre yung mga ganitong pasyente minomonitor kung nagigising sila. Kapag nagkaroon rin ng swelling o bukol sa parte ng ulo na nabagok, mainam na first aid ang paggamit ng cold compress. Nire-recommenda actually na maglagay ng cold compress para mag-lessen yung swelling sa loob ng head. Pero yung cold compress na yan, para lang yan sa scalp, sa labas lang ng bungo na mga bleeding. Para sa mga katulad daw ni Ruel na nagtatrabaho sa mataas na lugar, gumamit daw ng hard hat. Ito naman ay para sa safety kasi hindi talaga natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. And ma-lessen din yung risk sa kanila pag nangyari yung pagkabagok ng ulo. Samantala, matapos ang neurological exam na ginawa kay Ruel, ayon kay Doc, normal ang resulta ng exam ni tatay at walang malalang epekto ang nangyaring pagkabagok sa kanyang ulo. Wala naman siya masyadong significant na neurological findings. Yun yung isang situation na magsasabi sa atin na hindi natin kailangan mag-alala masyado. Although may mga sitwasyon pa rin na kailangan natin siya i-monitor, no? Ang trabaho ko, kailangan mag-iingat na para mas medyo safety ang katawan. May mga pagkakataon na ang peligro ay hindi may iwasan. Kaya importante na maging alisto sa lahat ng oras. Magsuot ng safety gear sa mga delikadong trabaho para masiguro ang ating kaligtasan o kaya ay mabawasan ang posibleng pinsala. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.